Magandang hapon po sa bawat isa sa bumubuo ng SCB Tribe at sa ating pong Diyos na buhay na tumutulong sa atin upang magawa po natin ang kanyang kalooban. At sa ating pong mentor, Pastor Wilbert Butial at sa kanya pong asawa si Pastor Hasmin. So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat nabibigyan po tayo ng pagkakataon na ang ating buhay ay magamit niya para ihayag ang kanyang kalooban dito sa lupa. So, lagi po nating sinasabi na ang Diyos ay Espiritu at gumagamit siya ng tao upang gawin ang kanyang kalooban. At tayo po bilang mga mananampalataya, ginagamit po na tayo ng Diyos para abutin yung iba na ihayag sa kanila ang kaligtasan. At hindi lang yun, ginagamit po tayo ng Diyos upang abutin din po ang pangangailangan ng iba. So, ang i-share at ibabahagi ko po sa hapong ito ay pinamagatan pong grace giving. So, dito po sa Biblia, marami pong sinasabing pagbibigay. May iba't ibang klaseng pagbibigay. At ang tatalakayin ko po ay pagbibigay sa mga nangangailangan. Kasi po sabi sa Biblia, sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, kailanman hindi kayo mawawala ng mga kababayang nangangailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. So ito po ay sinabi ng Diyos sa mga Israelita nung sila po ay nasa ilang at papunta sa Promised Land. At ang pupuntahan po nila ay isang lugar na kung saan ay sagana sa lahat ng bagay. Pero bagamat ganon, bagamat sagana sa lahat ng bagay, ang sabi po rito, hindi mawawalan ng kababayan na mangangailangan. Sabi roon ay maging bukas ang kanilang palad para sa kanila. So ganun din po tayo mga kapatid. Kaya mahalaga na talakayin po natin ano pa itong grace giving at ano ba itong characteristic of grace giving. So mahalaga po na maunawaan po natin ito. Kasi po marami po tayong mga kababayang nangangailangan at ang ating pong mentor ay nanawagan sa atin. No? Natulungan po natin yung ating mga kababayan na labis na apektuhan ng bagyo. Kaya siguro po ang mensahe pong ito ay napapanahon at kailangan nating maunawaan upang tayo sa ating pagbibigay maging bukas po tayo sa ating mga kababayan. Ang sabi rin po dito sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So maliwanag po ang instruction ni Apostol Pablo, huwag daw po tayong magsasawa sa pagtulong. Alam po ninyo, laging sinasabi po ng ating mentor, mas mabuti raw po yung nagbibigay kaysa binibigyan. Kasi ang nagbibigay, laging puno ng kagalakan ang puso. Amen? Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, maaring tayo ay ginagamit ng Diyos, hindi lang para ipangaral, no, ang kanyang salita, ginagamit din po tayo ng Diyos para maging tugon sa pananalangin ng iba. So, tunghayan po natin, no, ang katuroang ito. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 4. Ang sabi po rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. So makikita po natin dito, ang Jerusalem ay dumanas ng napakatinding tagutom. At ito po ay nakaabot, no,
sa kaalaman ng taga Macedonia. So, dito po, titingnan po natin, ano ba itong characteristic of grace giving. Ang sabi po rito, number 1, characteristic of grace giving, letter A, it is a kind of giving not hindered by severe trial and extreme poverty. Makita po natin ito sa verse 2. Sabi po rito, they are being testified by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which is overflow in rich generosity. So makita po natin dito, hindi naging hadlang yung kanilang kahirapan para makatulong sa nangangailangan. So tayo po bilang mga Kristiyano, alam po natin yung damdamin ng nangangailangan. No? At ang mga kapatid po natin, no, doon po sa lugar ng mga naapektuhan ng bagyo, ay talagang matindi ang pangangailangan. Kaya tayo po, no, kung kayo po ay naabot ng panawagan ni Pastor Wilbert at hindi kayo nagbigay, palagay ko hindi po kayo makakatulog. Kasi makikita naman po natin sa balita ang mga nangyari at naganap sa lugar na apektado ng bagyo. So makikita po natin dito, no, ang katangian, no, ng totoong pagbibigay is it is a kind of giving not hindered by severe trial and extreme poverty. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi lang basta mahirap, extreme poverty. Pero hindi naging hadlang yon para tumulong sila sa nangangailangan. So tayo po mga kapatid, maaring hindi po tayo dumaranas ng extreme poverty, no? Pero minsan, no, yung ating puso, no, para bang wala tayong puso sa pagbibigay. Alam po niyo, mahirap gawin ito without the grace of God. Kaya dito po sinabi dito no, sa verse 1, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos. No, sa English po sabi po rito, and now brothers, we want you to know about the grace that God has given to Macedonian church. No, out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty, welled up and rich generosity. Hallelujah. Talagang yung pagbibigay, no? Hindi pala kailangang maging sagana tayo para lang magbigay. Even the poorest of the poorest kayang magbigay because of the grace of God. Number 2, it is a kind of giving empowered by overflowing joy. So sa pagbibigay pala, hindi lang basta ka nagbibigay, dapat may kagalakan, no, sa ating puso. Amen. Ito pa yung totoong grace giving, no? Totoong ini-empowered po tayo, no, ng Holy Spirit sa pagbibigay. Makikita po natin sa pagbibigay nila ng Macedonian Church, punong-puno ng kagalakan ang kanilang mga puso. Basahin po uli natin. Sabi po rito sa verse 2, they are being tested, many trouble, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy. Grabe, no? Abundant joy. Hindi lang basta joy, abundant joy, no? Which is overflow in rich generosity. So, ganun po pala ang tamang pagbibigay. May kasamang kagalakan. Kasi meron pong nagbibigay na para bang sige, yan na nga. No? Hindi po ganun ang Tayo po, dapat kultura na po natin yung pagbibigay. Alam po ninyo, napakasarap ng nagbibigay kaysa binibigyan. No? Kasi iba ang nadaramang kagalakan ng isang taong mapagbigay. Amen? Sabi sa Biblia ang pagbibigay daw po sa mahihirap ay pagpapautang sa Diyos. Biro nyo yun. At tandaan po natin kapag ang Diyos, no, nagbayad, no, talagang hindi lang basta magbabayad yan, tinutubuan pa niya. Kaya grabe po yung puso ng mga taga-Macedonia. Talagang yung grace
yung joy sa kanilang puso nag-uumapaw sa pagbibigay. Letter C, it is a kind of giving beyond their natural ability to give. Ito po yung talagang no? Nagbigay po sila higit sa kanilang makakaya. Grabe talaga itong mga taga-Macedonian Church. Higit sa kanilang makakaya sa kabilaan ng kanilang kahirapan, extreme poverty. Hindi sila nagbigay ng makakaya lang nila. Higit sa kanilang makakaya ang kanilang ibinigay. Amen? So tayo po, minsan ang binibigay po natin, yung lang sobra-sobra yung mga surplus Amen? Pero iba po itong mga taga-Macedonia Nagbigay sila higit sa kanilang makakaya. Kaya naman dumaloy ang biyaya at pagpapala sa kanila. Mamaya po madadaanan po natin yan. No, it is a kind of giving beyond their natural ability to give. Alam po niyo, minsan ang pagbibigay, akala natin ay pangkaraniwan na lang. No? Pero ang tamang pagbibigay, no, na talagang empowered by God, yung pagbibigay na higit sa ating makakaya. Amen? Yun po yung gusto ng Diyos na makita sa bawat mananampalataya sa pagtulong po natin. Tumutulong tayo ng buong puso. Tumutulong po tayo ng higit sa ating kakayahan. Amen? Bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ito po ay kultura na natin. Kaya kapag ang ating mentor naghahamon, hindi mabigat ang ating puso No? Kasi bilang mga mananampalataya, yung kapag alam po natin, meron po tayong mga kapatiran na nangangailangan, no? At meron din po tayong pangangailangan, at yun naman pangangailangan natin hindi naman legit, no? Na pwede naman tayong mabuhay nang wala noon, no? Pwede nating ibigay muna, no? Yung pinaglalaanan natin ng ating pera. Amen. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Minsan tayo nag-iipon, pambili lamang ng mga gadget. Pero sa panahon ng ito, alam natin na may nangangailangan po tayo, may nangangailangan po tayong mga kapatiran, no? Dukutin muna po natin, kasi hindi naman tayo mamamatay nang walang gadget Sabi ko nga tayo nabuhay na mahabang panahon na wala naman tayong cellphone, walang television, no? Kaya nga sabi po no, sa asawa ko huwag tayong bibili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan, no? At alam naman natin na kapag kailangan natin yan, ibibigay yan ng Diyos sa atin. Amen? Kaya hindi naging hadlang yung kahirapan ng mga taga-Macedonia. Nagbigay po sila ng higit sa kanilang makakaya. Amen? Letter D, it is a kind of sacrificial giving without hypocrisy. Alam po niyo, mayroong mga nagbibigay na para bang nagyayabang lang. Magbibigay siya ng malaki at ipinapakita pa sa tao. Alam po ninyo, itong mga taga-Macedonia, nagbigay sila ng walang halong yabang Amen? Kaya naman sila ay talagang sinasamahan ng Diyos. Amen? Letter E, it's a kind of giving from the perspective of being privileged. Makikita po natin ito sa huling verse ng ating talata. Sabi po rito, they beg us again and again. Biro nyo, paulit-ulit na nakikiusap ang Macedonian Church na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. Amen? Tayo, minsan grabe na ang pag-i-encourage ni Pastor Wilber para lang magbigay. Minsan hindi pa tayo mahipo. Pero itong mga taga-Macedonian Church, no? Talagang nakiusap pa sila kay Apostol Pablo na bigyan sila ng pagkakataon paulit-ulit na nakikiusap kasi alam po ni Apostol Pablo yung pangangailangan po nila Amen? Pero itong mga Macedonian Church, hindi sila papayag na hindi sila magiging bahagi ng pagtulong sa mga nangangailangang kapatiran sa Jerusalem. Kasi alam nila, ang pagtulong ay isang pribilehiyo na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid?
Kaya sa ating pong pagbibigay, no, samahan po natin, no, ng kagalakan, kasiyahan sa ating puso at magbigay po tayo higit sa ating makakaya. Katulad po ng ginawa ng iglesia sa Macedonia. Number 2, importance of grace giving. Sabi po rito, grace giving is the key to release kingdom resources that will facilitate the expansion of our faith, speech, knowledge, earnestness, and love for God's servant. Amen? Sabi po rito, the Macedonian church yesterday are the European today. So makikita po natin naman ang ekonomiya ng European country. Talagang umaangat po. Bakit? Dahil sa ginawa ng panahon ng mga mananampalataya sa kapanahunan ni Pablo. So kung tayo po ay gagawa, no, ng ipinagagawa ng Diyos, makikita po natin ang mag-aani po, hindi lang tayo, even yung henerasyong susunod sa atin. So napakahalaga po na mga kapatid na maunawaan po natin ito upang tayo man, no, ay maging kagaya ng Macedonian Church. Macedonian Church yesterday, no, are the European of today. Hallelujah. Grabe ang biyaya at papapala na inani nila, hindi lang nila maging sumunod na lahi sa kanila. Alam po naman natin, no, grabe ang pag-angat ng ekonomiya ng European country. Hallelujah. Sagana sila sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi po rito, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. No? Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. No? Kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Andyan po ba po kayo? Huwag po tayo magsasawa, no, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kasi darating ang araw na tayo ay aani. Ang sabi sa Biblia, kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Yan po ay utos o pahayag ng Diyos. No? Base sa Biblia, kung ano ang iyong itaninim, yun din ang aanihin mo. Kung kasama ng itaninim mo, tiyak aani ka ng masama. Ang sabi ng isang mangaral, ang paggawa ng mabuti ay hindi mag-aani ng masama. Amen? Number 3, principle of grace giving. Ang sabi po rito, and they did not as we expected, but they give themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Amen? So, hindi lamang po tumulong sa nangangailangan, even sa lingkod ng Diyos. Grabe, no? Mga taga-Macedonian. Hindi lang, sa mga nangangailangan, even sa lingkod ng Diyos, tumulong siya kay Apostol Pablo. Kaya ang sabi po rito, we should give everything, life and livelihood to God. Alam po ninyo, maraming mga tao kayang ibigay ang buhay sa Panginoon, pero yung kabuhayan hindi kayang ibigay. Pero iba po ang taga-Macedonian Church, ibinigay ang kanilang buhay, even yung kanilang kabuhayan, ibinigay din. No? Kaya sabi po rito, we should give everything. Ibigay po natin ang lahat sa Panginoon. Kasi yan ang mga ating tinatamasa, hindi naman talaga sa atin yan eh. Galing din sa Panginoon yan eh. Amen? Sabi po rito, we should be in partnership spiritually and materials, no, with the servant of God. No? We should be in partnership spiritual and material. Amen? Kaya nga sabi, bahagi na ninyo ng tinatamasa ninyo, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga nagtuturo sa inyo. Amen? Sabi po rito, we should be totally yielded to the will of God. Hallelujah. Tayo po ba mga kapatid talagang umaasa at nagtitiwala sa ating Diyos? Sabi po sa Biblia,
Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Alam po ninyo, sa kapanahonan natin, dumanas din tayo ng napakatinding pagsubok Nadulot po ng COVID-19 Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang nakakalungkot, yung iba nating mga kapatiran, dumanas na ng COVID. Dumanas pa ng bagyo. Grabe. At hindi lang yan, magpapasko pa. Kaya grabe. Kaya sabi ko nga noon, paano tayo makakatulong sa mga tao ito? Buti na lang. Meron tayong Pastor Wilbert na laging nananawagan ng tulong. So, ibig sabihin, hindi na tayo pupunta roon para makarating yung tulong natin. May magdadala na kasi napakalaking opportunity para sa atin ito, mga kapatid. Kaya, i-grab po natin ito. Katulad ng mga Macedonian Church. Hindi siya pumayag na hindi makakatulong. Nakiusap pa sila kay Apostol Pablo. Na magbigay ng tulong sa mga kapatiran. Amen. Sabi po rito, God uses example of Macedonian church poorer to teach the Corinthian church richer of this following truth. Bakit po sinabi ito ni Apostol Pablo? Para hamunin din po yung mga Corinthian church, kasi ang Corinthian church, mayayaman po yan. May datong at may dating. Kaya lang, pagdating sa pagtulong, ito po ang nakakalungkot. Hindi po nila. Kasi ang akala nila, yung tinatamasa nila, para sa kanila lang. Pinakita ni Apostol Pablo, ginawa niyang patotoo ang Macedonian church upang hamunin ang Corinthian church. Ganon din po tayo. Makita natin, ang grace na ibinigay ng Diyos sa Macedonian church, at tayo po hinahamon din ng Diyos upang tumulong sa nangangailangan. Sabi po rito, even the poorest of the poor can operate grace giving. Hallelujah. Hindi pa lahat lang yung kahirapan para makatulong po tayo. Kasi ang pagtulong po yan po isang kultura ng isang tunay at lumalagong Kristiyano. Sabi po rito, the poorest of the poor can give more than the giving of the rich. Hiro nyo? Kaya nilang tumulong higit sa pagtulong ng isang mayaman. Hallelujah. Alam po ninyo, mas madali pang tumulong sa mga mahihirap kaysa doon sa mayayaman Amen. Kasi kapag ang mahirap ang tumulong, totoo ang pagtulong nila. Kasi alam nila, kung paano, kung ano yung nararanasan ng isang taong nangangailangan. Hallelujah. Alam po ninyo, kami po noong panahon po ng siguro 70s, talagang dumanas po ng napakatinding kahirapan ang bansang Pilipinas. Kaya nga po sabi ng iba, yung matatanda noon, ngayong matatanda ngayon na nakaranas ng panahon ng mga 60s, 50s, mas mabuti raw noon kaysa ngayon. Ang sabi ko naman, mas mabuti po noon. Mas mabuti po ngayon kaysa noon. Amen? Kasi ngayon, mas madaling humanap ng pera kaysa noon Ngayon, sa bahay pa lang, nado na yung tubig, samantalang nung una, talagang malayo ang iniigiban mo. Amen? Naranasan ko po yung pag-iigib ng tubig, mga 3 kilometro bago ka makasalok ng tubig. Pero ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay, pipihit ka na lang ng gripo. Kaya sasabihin lang, mas masarap ang buhay noon. Mas masarap po ang buhay ngayon na tinatamasa natin dahil sa biyaya at kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Kaya po samantalahin po natin itong mga ganitong pagkakataon. Ito po isang napalaking pribilehyo na makatulong po tayo sa mga kapatid po natin na nangangailangan ng tulong. Huwag po nating palalampasin ang mga pagkakataon ito gaya ng ginawa ng Macedonian Church. Ang pagtulong ay isang pribilehyo para sa kanila. Kaya sabi po rito, being rich is not a matter of social status. You can have poverty mentality even if you are wealthy. Alam po ninyo, ang kahirapan hindi naman talaga mentalidad lang yan ng mga Pilipino Minsan tayo umaasa kahit meron.
umaasa pa rin sa tulong ng iba. Oh. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, iba po yung mentalidad po natin. Ang mentalidad po natin, kingdom, government, no? Kingdom principle. Iba sa kingdom ng mundong ito. Ang ating pong prinsipyo ay kingdom principle. Kaya dapat po nating lakaran, no, tularan, no, ang Macedonian Church. Sabi po rito, generosity is the status of the heart, and both the rich and the poor can become generous. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at naniniwala po ako na tayo bilang mga Kristiyano ay isang pribilehiyo ang pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya tayo po inabot ng panawagan ni Pastor Wilbert na tumulong sa mga nangangailangan nating kapatid, no, sa mga lugar na apektado ng bagyo. Hindi po tayo magdadalawang isip para tumulong at mag-abot, no, ng higit sa makakaya po natin. Amen? Purihin po ang Diyos sa hapong ito at naniniwala po ako na kapag ambag po ako ng kaunting kaalaman sa bawat isa sa atin at ang Diyos po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin, dakila at makapangyarihang Diyos. Nagpapasalamat po kami sa halimbawa na ipinakita ng Macedonian Church na kung saan tumulong po sila sa mga nangangailangan at higit sa kanilang makakaya ang ginawa nila. Lord, kayo po ang humipo sa puso ng bawat isa. Alam po namin na maraming mga tao ang nangangailangan, kapuspalad. Gamitin mo po kami, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala mo. Bilang anak mo, bilang kilikod mo, kami po ay mga kamay mo upang tugon sa panalangin ng iba at upang abutin ang mga taong nangangailangan. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang aming mentor, si Pastor Wilbert, ang kanyang buong sambahayan, patuloy na lumaganap, mag-extend ang kanyang teritoryo, Panginoon. Hallelujah. At marami pang mga pastor ang maabot, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.